Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Pangulong Marcos, ang inyong atin ng bayan, ang bayan ng Tarlac at yung kanilang magaling at napakahusay at pretty woman na mayor ng Bamban na si Alice Gu. Gu daw pala yun. Silent yun na. Alex Gu. Alex Gu. Alice. Alex ako ng Alex eh. Magka-rhyme kasi. Alice Gu. O Mayor Gu na lang. No? So yan po. Baka mabigla po kayo sa thumbnail natin. Baka magalit kayo. Pero ang gusto ko kayo ang magpatotoo o magbigay ng inyo ring opinion at reaction. Kasi ako, alam nyo naman, simple lang ang magiging opinion at reaction ko dyan. Lalong-lalo na sa magkapatid na Marcoses. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga kasama natin sa ating video premiere, sa ating chat box, sa mga moderators po, sa mga active dyan sa chat box. No? Shout out po lahat sa inyo. At ako po'y natutuwa mga kababayan dahil meron tayong isang video na hindi ko po akalain na tataas ang views. Siguro kung makikita nyo yung mga views lang naman ng video natin, bibihira na pong umabot ng 5,000 views yan. No? Kung aabot ng 5,000 views, baka yung video na yan 3 weeks nang nandyan. Bibihira po itong video na ito, nasa loob lang ng 24 hours, naka 50k na, no? 50,000 views. Ngayon po, ngayong araw na to, which is Friday morning here, no? Na-upload ito nung May 14 na premiere natin ito. So 14 late na yon, 3 hours lang, sabihin nyo na 15, 16, 17. In a matter of 3 days po, tignan nyo na lang, ano na siya, 80,000 views. Ha? Sabi ko, yung title niyan, yung bato, sobra matigas lang ang muka. Lacson at Escudero, banas na kay Senator Pancher. Yung po yung ating video vlog na yun, no? Umabot na po ng 80,000 views, no? Nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo dahil again, for how many months hindi po ako maabot ng lumalagpas ng 10k views. Yung 10k na yan, sabi ko sa inyo, yung 5k, umabot na yan ng ilang linggo. Pero ito, in a matter of 3 days, 72 hours, nagpapasalamat po ako sa inyo, no? Lalong-lalo na po dun sa nagpro-promote ng ating channel, sila Ilora at Kai at yung kanilang grupo, no? At pasalamat na rin po sa ating poong may kapal, no? Talaga pong tinutulungan nyo ang ating channel na lumago, no? Sa mga, hindi lang sa subscribers, pati sa inyong pagsishare ng blessings at dito na rin sa views. At nakausap ko nga si Elora, sabi ko, alam mo, natutuwa ako. Kung sakasakaling ito ay aabot ng 100,000 views, baka tayo ay mag-give back sa ating mga subscribers or followers, no? Yung mga nanonood sa atin, baka sabi ko, next month, maybe on my birthday month, next month, magbalik naman tayo. Tayo naman ang mag-bless sa kanila, no? Magpa-Gcash, magpalaro tayo, sabi ko. Maski na ganitong amount, may share natin yung blessing na ito, no? Saka yung mga nagsusuper thanks, no? Pwede nating i-share yan sa inyo. Ito po, talagang natutuwa ako. Ito naman, pinakita ko kay Elora, ganun pala to, pag mga lalagpas na ng 50,000 views ang video, medyo may kinikita yung video. Sa advertising lang po, advertising. Wala naman pong gano'n nagsusuper sticker sa akin, susuper chat.
bibihira po yan. Saka super thanks, bibihira po yan. Once in a moonlight po yan. Hindi po tulad tayo ng ibang mga vlogger, influencer na nag-ELS, panay po ang kulay ng kanilang LS. Hindi naman tayo nag-ELS So, pero ako'y natutuwa dahil dito lang sa video na ito, through advertising, yung nanonood po kayo ng mga ads, natulungan nyo po Mukhang abot to ng 100,000, mag-give back tayo sa ating birthday month. Abangan nyo na lang po yung announcement sa community. Kasi suggestion ni Elora, magpa-Gcash ka. Tokis. Sige, tingnan natin. Kaya nga sabi ko rin sa kanya, kung sana lang, no? Kung mangyayari lang po ito, hindi po natin inaasam, pero pinagdadasal natin, na sana, kung ang bawat video natin ay lalagpas, o sabi na natin, ang target natin is 75,000 views each videos, ay magpapa-Gcash tayo once every month. Kung meron man tayong video na isa na aabot ng 100K, no? Sa isang video, every month magpapa-Gcash tayo. Kung meron man akong makitang video dyan, within the month, the following month, magpa-Gcash tayo. Kasi doon pa lang po makukuha yung sahod niyan sa ads aminin ko po sa inyo, kita nyo, di ba, pag nagbi-video premiere tayo, walang gano'ng nagsusuper chat, super stickers dyan. At kung may magpa-super thanks man, pinasasalamatan natin, pinopost natin sa community yan. Tignan nyo yung community ko, wala talaga. No? So, talagang wala tayong bayad. Ang tanging nagbabayad, tulad nung sinasabi kahapon sa mga Sara Resign movement, at pasalamat tayo, madami ring umaten sa Sara Resign rally kahapon dyan sa Luwasang Bonifacio. Wala pong politiko dyan, walang naghakot, kundi voluntaryo. Ang makakapagpatunay yung mga nandoon, wala ring bayaran nangyari at nagsasabing mga vloggers daw ng admin ay bayaran. Wala nga po. Di sana kung bayaran ako, hindi na ako matutuwa sa 80K. Wala na akong pakialam dyan Kasi may monthly na ako. Wala po. Ang monthly nagbibigay sa amin ay ang kita namin sa ad revenue, which is karapatan namin yan, privilege namin as a monetized channel sa YouTube. Pero yung sinasabi nyo, your accusations na bayaran kayo, nakakatanggap kayo ng bayad kay LAM, kay PBBM, wala nga kung kayo may alam, i-post nyo na. I-vlog nyo na. Ipangalandakan nyo na sa mga social media. Ito si Tokis, ito yung resibo, bayad siya. Yun, ganun. Diba? Maganda, pakita nyo na rin yung resibo tulad nung ginagawa kay Mayor Alice Go, no? Go. Na nandun yung helicopter, may McLaren, ganun, pakita kayo ng ebidensya. Pero kung wala, mga putang ina ninyo. Kayong mga nag-aako sa namnamin nyo yung pagmumura ko sa inyo. No, ulitin natin, hopefully next month, makapagbigay balik loob naman tayo sa inyo ng blessing. No? Maski na konting halaga lang ng Gcash, sabi nga ni Elora, maski na si 50, 100, pwede na yan. Basta masaya sila. Gawin natin kasi nasasayahan po ako. Lalaki pa to. Lalaki pa yung views. Yung views po, hindi yung kita ng video, yung views. Natutuwa ako. Di sana kung yung views equates to pera na lang, di masayang masaya na ako. Hindi po Tuwang-tuwa ako, 80,000 views. Wow. No? Kung gana, sana lahat kaming vloggers ganyan ang kinikita. Ay, nako. So gawin natin 'yan, no? Kung kaya natin, no? I-share ninyo, no? Ano niyo yung videos natin na sana bawat video na may upload natin aabot ng 50,000 pataas. Pag maka 50,000 pataas tayo, di the following month meron tayong give back portion. Once a month, di ba? Di siyempre maglaro tayo doon. Magrole-roleta tayo. Ayun po yung sabi ni Elora. Suggestion lang po yun ni Elora. Ngayon kung usapan, no? Kung maka 50K pataas tayo, ayos, ha? Meron tayong give back portion. Ngayon naman, kung ang dami naman nagpa-super thanks, ay nako, ay accumulate ko yan. Mag-give back din tayo. Ganun po. Yung mga, kung sobra-sobra yung blessings natin, i-share natin, no? Para naman
matuwa-tuwa sila, makatulong tayo ng konti, no? Once a month lang yan. Kung yung may mga nasobrahan tayo sa blessings, tulad nitong 80,000 views, tuwang-tuwa ako. Maraming salamat po, no? Lalong-lalo na diyan kay sa kanilang Simply Talkies Vlog Department. Sa buong Palawan po, no? Kay Tita Aurora, no? Sa lahat po ng nanonood sa atin diyan, no? Ay mention ko na lang kayo, Mami Hernandez. Ate Marie Chris, Mami, nakita ano nangyari, no? Kay Elora, kay Tita Aurora, sa lahat ng taga Palawan, Zambales at Norte, sa buong West Philippine Sea, no? Subscribe. Simply Talkies, manood po kayo, no? Para madagdagan lalo yung ating views. Umabot ng 50k pataas yan, nako. Happy tayo lahat, no? By God's grace and mercy, no? Lagi natin ipagdasal kasama ang ating gobyerno. Si Ai Chang, super supportive din yan. Si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Beth M, no, lagi pong team replay yan, si Beth M sa akin. Si Mami B, na always busy and beautiful. Mami B, as in BCB. Di ba? Si Mami Peng, si Ate Maite, si Maritel T, si Priscilla, si Rebecca Lagman, si Joanna Twiller, no? Nakakasabay ko po sila, mga team replay po yan. Si Lorna Rafael, si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, Tita Nandito, Virgie Pamposa, si Lorna Narceo o Lorena Narceo, who are you, no? Si Ilocana ka na, si Carcleya, si Hattori, si RN Tusens, Danny Reynado, Mohamed, at yung iba pa po na hindi ko mabanggit, si Ninita Umali, Nilda Arceo, no? Maraming salamat po sa inyo at doon sa mga sinusubaybayan natin vloggers, si Carcleya, si Kakopi, si Mami Peng, si Munting Tinig, Ali Bugha, DJ Byro Music Topic TV, Papa Trix, Mike Cervera, Mike Abe, Mark Ramos, puro M po sila, saka si JIL Review TV at si yung taga Baguio, si Maestro Paul, no, nagbalik na po siya. Yung po, no, yung mga Muslim pinupuntahan ko, saka si What the F, si Direk Freddy, no, Direk Freddy, shout out po, no. Napanood ko rin yan. Okay, so ito po mga kababayan, bakit ko po nasabing ganyan ang thumbnail natin? At pasensya na po kung humaba yung ating intro kasi ako po'y nasisiyahan, ano? Dahil God works in a mysterious ways, di ba po ba? O, ganun din po sana tayo, okay? So ulitin ko, bakit po ganyan ang title ng ating thumbnail, no? PBBM at Ate ng Bayan. Katulad na ni Mayor Gu. Ayun. Tapos, Mayor ng Bamban, maaring masuspindido. Kasi yung po, meron pong nagsasuggest na siya po ay suspindihin pending this investigation. Maganda nga rin po naman yan. So, unahin po muna natin, mga kababayan, itong article at isang video tungkol po dito sa pamunuan ng Tarlac. Kasi nga po, yung Pogo na ni-raid dyan po sa Banban, no? Nasa likuran lang po yan ng munisipyo ng Bamban, Tarlac. Na kung saan, yung kanilang mayor ay ito nga, si Pretty Woman. No? Ang espekulasyon nga po, including me, speculation lang to, Mayor Alice Gu, na ikaw po ba ay isang Chinese spy? Itinalaga ka ba ng gobyernong China para pakialaman, sakupin ang aming bansa, guluhin? No? Kasi nga po, ba't ko po nasabing ganon? Diyan po sa bayan naming Zambales, diyan sa San Felipe, may nahuli po ang Philippine Coast Guard natin na 7 Chinese sailors na nakasakay, nakadaong sa isang barko ng China na nakadaong diyan sa San Felipe. Remember, saan ba yun? San Narciso, San Antonio o San Felipe, yung mga Chinese militia vessels o mga Chinese dredgers. No? Ang sakit po eh. Ang sakit marinig yung ganyan kasi sa bayan pa namin mismong Zambales. Sino po ba ang LGU dyan? Ano po yan eh? Districto po yan eh.
Iba po ang kanilang congressman. Kasi kami, sa Gapo, ang congressman namin, si Congressman Jeffrey Conghun. Pero isa governor namin, si Ibdani. I-correct me if I'm wrong, baka meron din kaming ibang governor sa distrito namin. No? Pero, it is so ashamed o shameful. I am ashamed and I feel shameful or whatever have you. I cannot talk in strict English. How do I put that in English, Elora? Ha? Ako po ay nahihiya. Hindi sa ikinahihiya ko ang bayan ko. Diyan ako lumaki. Born and raised ako sa Gapo. Sambales po yan. No? Feeling ko, nahihiya ako sa inyo na ipagmalaki yung bayan ko. Kasi, pinamumugaran kami ng mga Chikwa. Na yung LGU ng ibang parte ng Sambales ay hindi man maimplementa ang tamang batas sa mga ito. Bagkus, kayo ba ay nakikiapid pa sa mga mapaglinlang, mga palalo, mga bully ng mga Chinese na ito? Mahiya naman po kayo. Bakit hindi nyo tularan ang LGU ng Palawan? Dinidepensa nila yung ating West Philippine Sea. Kayo ano? Governor Ebdani naman. Nagpa-member ka pa sa Partido Federal ng Pilipinas. Alam ba ng Partido Federal ng Pilipinas ang ginagawa nyo dyan? Senator Jinggoy, ano na nangyari? May gagawin ka bang hearing tungkol dyan sa dredging dyan, sa lugar dyan, sa isang bayan sa Sambales? Diba? May video ka pa nun. Ano nangyari? Magtatapos na naman kayo, magkakaroon na naman kayo ng recess. Wala na naman nangyari. That is more important pressing matters. O ayon, ano nangyari? Diba? Biruin nyo, 7 sailors. Dumaong. Walang pahintulot yon. Hinuli ng Coast Guard. Biruin nyo? Paano po tayo, hindi po tayo inuunti-unti. Nandyan na po talaga ang mga inchik, matagal na sila dyan. Pero ngayon, tahasan na po. Wala na pong paggalang sa ating mga lokal na batas. No? Pinangangalandakan nila. Amin ng Pilipinas. Kasi nandyan po yung mga nationals nila. Tignan nyo yung nangyari dyan sa Bamban, yung Pogo dyan. Base po doon sa hearing nila Senator Hontiveros at Senator Gatchalian, yung mga nandoon ng mga nanghuli, ha? Karamihan po doon ay kriminal, mga gang, mafia ng mga sa mainland China. Diba? It's a hub, our country become a hub for criminals. It becomes a haven. Paulit-ulit ko sinasabi, haven. Hindi heaven ha, haven. H-A-V-E-N. Naging haven o tahanan o puntahan tayo ng mga criminals. Bakit? Kasi sa luwag ng pagbibigay ng bisa. Diba? Sino may pakananon? Sinong may pakananon? Di yung previous administration, kaya nga ngayon, sabi ng Pangulo, maghihigpit sa pagbibigay ng visa. Pero may mga inchik pa rin na umaangal. Wala na akong pakialam doon. Panoorin nyo na lang isang video natin. No? Dagdagan nyo ng views yun, pakalatin nyo, gawin yung 50,000 views, i-share nyo ng i-share. Pangalandakan natin na may ginagawa ang gobyernong ito sa paghihigpit sa pagbibigay ng mga visa sa mga ibang nationals. Mamaya, yung nationals na yan ay kriminal sa kanilang bansa. Ang daming nahuhuli. Sex child abuser, sex trafficker, drug lords, pupunta sa Pilipinas. Kasi bakit? Napakaluwag eh. Tapos ang ating mga ibang, hindi po lahat ha, ang ating ibang mga immigration officers makakita lang ng $100, okay na. Di ba? O, isang bundle ng $100, it's $10,000, okay na. Pasok ka na. May connection sa loob, party-party na. Di ba? Ganun eh. Hindi po lahat ha. BI Commissioner Tansingco, hindi po lahat. Hindi ko po nilalahat. Kailangan nyo pong linisin ang inyong ahensya. Kasi may mga tiwali pa rin. May mga buwaya, mga uwak, mga ano pa, kung ano-ano dyan. No? Kita nyo yon? Panoorin nyo yung hearing ni Hontiveros. O dyan sa Sambales, sana magising naman kayo dyan. LGU nyo sa District 2. Mahiya naman kayo. Huwag nyong ibenta ang atin. Pinaglalaban nga eh. Tapos kayo, hindi nyo kayang ipaglaban. Tanggalin nyo yung mga leader nyo dyan.
Dapat tuunan niya ni DILG Secretary Abalos. Anong sabi ng Pangulo? Walang isang square inch pa ang mananakaw na lupa sa time niya. Ay ano nangyari? Mamaya sa ibang vlog natin, malalaman ninyo. Punta muna tayo dito sa Pogo. Ayan po sa ABS-CBN. Maniniwala ba kayo dyan? Tarlac government had no idea about Pogo in Bamban. Sabi ng isang opisyal. Sino yan? Sabi dito, si Tarlac Public o Provincial Information Officer Arbin Cabalu. They were also not familiar with the background of Mayor Alex Gu. Wala kayong kaalam-alam? For what? Diba? Kami rin po ay na-surprise. Continuing yung nalalaman namin. Nakakabigla rin. Hindi rin namin alam kung bakit ganyan si Mayor. Yung mga personal background niya, nabibigla rin kami. What? So in essence, in essence, you are unaware. Parang yung ini-echo nyo ay yung tulad ng sinasabi ni Mayor Gu dun sa Senate hearing. Your Honor, hindi ko na po maalala. Ganon. Patay malisya na lang. Siyempre naman, pag sinabi mong may alam kami, edi yari ka. Kung pati ikaw sabit sa investigasyon. Diba? Kaya dito, play safe na lang kami. Paano hindi nyo malalaman? Siguro naman, may mga pumupuntang mga sasakyan dyan. Word of mouth, di ba? Tayong mga Pinoy, mga tolits at marites. Uy, anong meron dyan? Ay, may sugalan dun eh. May pogo dun eh. Di ba? Kayo nga, maniniwala ba kayo sa sinasabi nitong si Provincial Information Officer ng Tarlac na si Arbin Cabalu? Di ba? Sabi niya, he said they were only aware of buildings in the Bapu compound, but they were not aware that these were being used for illegal activities. Come on, don't give me that bullshit. You know, but you just ignored. Diba? Mabait naman daw si Mayor Gu. Siyempre, lahat naman yan eh. Lahat yan, diba? Classic ano yan, movie na yung mga mafia, mabait, siyempre tutulong. Pero, yung pinantutulong galing sa illegal activities. Classic Robin Hood Act. Diba? Hindi naman siguro tulad sila ni patawad na po, no, sumalangit na pong kaluluwa. Hindi naman sila tulad ni Mother Teresa na talagang walang-wala pero tumutulong pa rin. Itong mga to, ano ba ang background ni Mayor Alice Gu? 'Di ba? Pinakita sa Senate hearing, may helicopter, may McLaren siya. Tapos yung importation pa ng McLaren niya dinaya pa. Hindi sila nagbayad ng tamang taxes kasi yung napanood ko po, instead na McLaren something ang dineclare, iba po eh. Mas mababang value. So magbababang value, mababang halaga ng tax. So therefore, sinong may sala niyan? Sino ang nag-check nun sa customs? Di yung customs officer na nag-check nun, dapat kasuhan din yon. Diba? Tama, mali. Yun ang masakit na katotohanan, mga kababayan. Yung ating mga ahensya ng pamahalaan, eto yan. Kaya gustong-gusto ng iba na pumasok sa mga gantong ahensya ng pamahalaan. Kasi, easy money. Biruin nyo mga CSC passer yan. Civil Service Commission taker, pumasa. Pero pagdating sa moral values, bagsak pala. Ano ba ang meron na hindi naman ako nag-take ng CSC exam? Wala ako niyan. Pero if you wanna work in a government, sa public, sa gobyerno, kailangan maging CSC passer ka siguro. Meron ba dong question na about your morals? Siguro, okay lang. Wag nakakita ka ba dyan ng isang bag ng pera, ibabalik mo ba yan? Isusurrender mo sa pulis o sa gobyerno? Yes or no? Ay yes, siyempre. Siyempre, para makapasa ka eh. Diba? Pero pag nandoon ka na, nakita mo na yung kalakaran, nahawa ka na. Yung po yun. Kasi kung ikaw ay matuwid, diyan sa ahensya na yan, masyado kang yung honest, ay wala. Wala kang magiging friends. Brad, sis, hindi ka marunong makisama. Wala. Baka nga i-outcast ka pa. Baka nga tanggalin ka pa. Gagawang ka na lang ng kwento para ikaw ay matanggal. So what you gonna do? If you cannot beat them, join them. Diba? So, walang nangyari sa gobyerno natin. Bureau of Customs, nakita nyo?
Bakit di nyo tanungin si Hontiveros? Dapat Senator Hontiveros, tanungin mo sino yung customs officer na nag-check nun, nagpasok nun. Ang laki pong taksang nawala sa gobyerno niyan. Parang yung dalawang Bugatti ba yun? Na color blue and color ano? Na dineclare na ganito. Yung sinasabi ni Rapi Tulfo. Di ba? Oh, si Rapi Tulfo, dapat imbestigahan niya yan. McLaren, magkano yan? Tapos babayad kayo ng tax, di ba? Anong klaseng mga government official trabahador meron tayo sa gobyerno? Ha? Hindi naman lahat. Pero pag nasilaw na ng konting halaga, corrupt na. Yan ang dapat linisin. Dapat i-purge kayo lahat dyan. You have to be purged. No? Biruin nyo yan, ha? Eto lang, experience. Nung ako pa yung nagtuturo, may mga estudyante ako na, Sir, sama mo naman kami sa overnight namin. Ganyan-ganyan. Pupunta kami sa bahay. Putik. Ganda ng bahay. Yan ang sasakyan. May malaking compound. Sabi ko, ganda ang ano niya, ha? Ganda, ha? Mainggit ka eh. Ako nakatira lang ako sa isang maliit na kwarto sa Mandaluyong eh. Pasok ako, wow. Sabi niya, tatay ko sir, costumes eh. Alam na. Sabi rin nung isang tauhan ko, tatay niya costumes dati. May kukunin kang kargamento sa customs, sa Sentry pa lang, alam mo na. Ha? Alam na. May laman na yun. Pasok ka, transaction, may laman yun. Hanggang sa paglabas mo, may laman yun. Ha? Aabot ka. Tapos, yung guard doon sa Sentry, siyempre may customs officers. Pag tapos na yung kanya, may relyebo siya. Mag-iiwan lang siya ng parang principal. 500 pesos, 1,000 pesos, para hindi ka naman bokya in the day. Paano ka mabobokya in a day dun eh? 24 hours yata operation yan. Kaya nga sabi nung tauhan ko dati, Sir, hindi na alintana nung mga nagtatrabaho dyan sa customs, ang kanilang monthly sahod, yung quincenas at 30. Daily lang yan, sir eh. Libo yan eh. Party-party na. Tama, mali. Commissioner Rubio, wag kang magalit ha. Yun lang po yung kwento-kwento. Ha? Hopefully, yan, malinis mo yan. Inaasahan namin, malinis mo yan. Pero hindi po mawawala ang katiwalayan sa gobyerno. Okay sana eh, no? Okay sana. Na ganyan kayo eh. Pero sana naman nakikita ang improvement sa kabuhayan ng tao. Wala eh. Ang mga marami ang naghihikahos. Marami rin ang nagugutom. Yung estado ng pamumuhay ng mga tao, wala. O tignan nyo to, pinasukan nyo pa ng pogo. Malululong ang mga mamayang Pilipino sa sugal. Kaya nga 'di ba si Mayor Vico Soto ng Pasig, pinaalis niya ang pogo sa lugar niya eh. Kasi nakita niya ang kasamaan at kamalian ng pagtatalaga ng pogo doon sa lugar niya. Maraming constituents niya ang nalululong sa sugal. Minsan nawawasak ang pamilya dahil sa sugal. Tapos sasabihin ng Tarlac Provincial, hindi namin alam kung anong nangyayari dyan. I doubt it. Diba? O ngayon, ano gagawin ng gobyerno dyan? Yari sila. Eto, sa balita ng PTV, lokal na pamahalaan ng Bamban Tarlac, posibleng kasuhan dahil sa illegal na operasyon ng Pogo. Sabi nga nung Provincial Information Officer, si Kabalo, wala po kaming alam dyan. Playing safety kupal. Pinag-aaralan na ng Presidential Anti-Crime Commission ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa lokal na pamahalaan ng Bamban Tarlac na sangkot umano sa iligal na operasyon ng Pogo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kasabay ng umiiral na investigasyon ng Senado sa mga iligal na Pogo Hub sa probinsya ng Tarlac kung saan talamak umano ang sari-saring scam at mga walang maayos na dokumento at lisensya. Hindi lang mga kumpanya ang iniimbestigahan ng Presidential Anti-Crime Commission. Pinag-aaralan na rin nila ngayon ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa LGU na sangkot umano sa operasyon ng mga iligal na Pogo sa probinsya. We're just awaiting, ma'am, kung ano man ang official na magiging hakbang ng Office of the Ombudsman o di kaya ng
maging siguro ng Office of the President kung meron mang sapat na dahilan para sa mga karagdagang mga asunto doon sa mga nabanggit na mga local government officials ng bayan ng Bamban. Matatandaang nagisa sa Senado si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil naging incorporator umano siya sa isa sa mga iligal na pogo na sinalakay ng mga otoridad. Itinanggi naman ito ng alkalde sa pagdinig, pero para sa PAOK, posible pa rin na humarap sa kaso si Mayor Guo. Meron silang nakitang posibilidad ng administrative malfeasance and criminal liability di umano sa mga local government officials ng Bamban. Nang kanilang tinutukoy ay ang kasakulukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Alice. Bukod naman sa PAOK, nag-iimbestiga na rin ang DILG. Sabi ng PAOK, natanggap na nila ang transmittal na naglalaman ng investigasyon ng kagawaran. Isinamitin na rin ito kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang hepe ng PAOK. Wala pang kumpas sa susunod na hakbang, pero dahil may umiiral na investigasyon, posible umanong masuspinde si Mayora sa kanyang posisyon. Sinusubukan pa ng PTV na kunan ng pahayag si Guo, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, bukod naman sa LGU, posible rin magsampa pa ng mga karagdagang kaso ang PAOK laban naman sa incorporators at tauhan ng mga na-raid na pogo companies. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O yan po, mga kababayan. Dapat lang yan, no? Diyan po sa Presidential Anti-Crime Anti-Organized Crime Commission na headed by E.S. Lucas Bersamin. Pagbutihin nyo po, no? Panagutin nyo ang mga yan, mga salaula. Tinambakan tayo ng mga criminals, ng mga China, papunta sa ating bayan. Piling nila, ang Pilipinas ay tapunan nila ng kriminal. Parang yung the time of colonization, di ba? Basahin nyo na lang yung ng ibang bansa diyan. Anong bansa ang ginawang tapunan ng mga preso nila at ngayon yung bansa na yun naging maunlad, powerful pa. Maraming ganyan. Di ba? Akala nila, dito doon kayo, malayo kayo, doon kayo sa ating isla, Diyan, sa island na yan, diyan kayo para hindi kayo makapanggulo. Di nagkaroon sila ng autonomy. Ngayon, yaman nila. Kaya na lang po mag-research niyan, meron pong ganong country o countries, no? Now, dito tayo. Punta tayo pa rin kay Mayor Alice Guo, no? Sayang to si Pretty Woman, no? Ganda-ganda pa man din, no? Ay iba daw po yung pretty versus beautiful, eh. Di ba tinanong ko yan? Ang sabi nila, sabi nga nung isa, I forgot her name. Hindi ako pretty pero alam ko beautiful ako, Kasi daw po, pag sinabing pretty, cute. Sabi nila yun, Pero pag sinabing beautiful, ay maganda talaga. Pwede bang maganda ka pero hindi ka cute? Ibig sabihin, wala ang dating. Maganda ka lang. Kasi meron dyan, ay, ang cute-cute, pero ang lakas ng appeal. Meron namang maganda, walang appeal. So therefore, di ka cute. Di ba? Sabi ni Mayor, may pera na daw sila bago daw magganong-ganon. Putang ina. Helicopter, McLaren. Ano pa ang meron, Mayor? Sabi nga nung mga constituents niya, yan si Mayor, pagdating ng December, nagkakatay ng mga baboy yan. Parang yung dating Mayor ng Nueva Ecija, ngayon congressman na sorry, mga honors, hindi ko na po maalala. Yung dating Mayor nyo, sa Nueva Ecija, ang galing nun, nasubaybayan ko yun, Namimigay siya ng bigas, ng manok. Meron pa nga manok. Ang tuwa talaga ako. Ngayon, naging congressman na. I think starts with letter E, no? Hindi ko naman totally hindi maalala. Naalala ko nga yung binibigay niya, Bago siya tumakbo. Ang galing talaga, no? Nakakagaling. Ganon din, no? Nagbibigay daw siya kilo-kilo, 5 kilo daw ng baboy. Sarap-sarap. Yaman, ganun po talaga. No, sabi ko nga sa inyo, Robin Hood style. No? Ganun. Papakagating kayo ng papakagating. Kaya nga yung sentimento ng mga nasasakupan niya, mabait po yan. Ganito. Kasi nga, naaayudahan kayo. Pero, hindi nyo alam, mamaya lang assuming lang to. Kung totoo nga siya ay isang
implanta ng gobyerno ng China dyan. O yun na nangyari, dinasakop na lahat kayo. Baka hindi lang siya. Baka marami pa. O, di ba? Kalat sila eh. Nandyan nga sila sa Pogo eh. They are infiltrating key locations in the Philippines. Di ba? Ganyan ang pamamaraan nila. Okay sana kung mga legit businessman ng mga Chinese, walang problema yan. No? Pero itong mga to, wala. Ano ang sabi dito sa Politico, yung huling 2 article natin? Sabi, citing trouble findings, DILG recommends Alex ako ng Alex, ano ba yan? Aichang. Recommends Alice Gu suspension to ombudsman. Diba sabi dun sa report ng PTB, posibleng patawan ng suspension. Ngayon, nire-recommend na po ng DILG na siya po ay isuspend through ombudsman. Ayan ha, ang sabi dito. In a statement by DILG, Benhar Abalos said the agency began looking into Gu's supposed involvement in Pogo operations last month. A task force led by Abogado Benjamin Sabala of the Internal Audit Service led the probe. The task force updated report had been submitted today, May 17, to the Office of Ombudsman for their appropriate action. Based on the report, there are troubling findings of serious illegal acts which may have severe legal implications. Ay, patay na. The DLG chief said it defers to the Office of Ombudsman on sanctions that may be imposed against Gu since the agency doesn't have the power to dismiss or suspend local officials. Trabaho pala ng ombudsman to. The DILG recommend to the ombudsman the issuance of preventive suspension against Mayor Gu to prevent any influence on the continuing investigation of our and other agency. Ayan, di ba? Tama lang naman to, mga kababayan. No? Now, punta tayo sa ombudsman. I think ito, alam nyo na to. Hindi po ito dun sa suspension. Pero, sabi lang dito ulit sa Politico, Alice Gu under scrutiny. Solgen Guevara promises removal if unlawfully holding office. Di ba? I created a special team of solicitors last week to look into the matter and determine if there is good reason to believe that the subject is unlawfully holding or exercising a public office. Patay na. If proof have been found, Guevara said the OSG will commence quo warranto proceedings to oust the person concerned. For now, we are gathering relevant information from the COMELEC, DILG, DepEd, PSA, and other government agency. Yun, patay tayo. Bakit? Siyempre, COMELEC, alam nyo yon. Perjury. Misrepresentation of facts. For what? Chinek niya na Filipino citizen siya eh. Diba? Perjury yon. Because on that paper, no, kayo po, pag mga official document yan, no, meron pong mga fine prints. Alam niyo yung fine prints? Parang yung official form, sa baba niyan o sa taas, may mga disclaimer, may mga note, mga ganyan. Basahin nyo yun. Kasi baka mamaya may legal act, may legal doon. May legalities ang tawag. Mamaya sasabihin sa inyo, ito bang pinipirmahan mo, nilalagdaan mo ay nagsasabi ka ng katotohanan. Pag hindi, under article ganito, section ganito, na pwede kang patawan ng perjury or ano pa yung isang pwedeng ikaso sa'yo. Diba? Pagsisinungaling, ganyan. Basahin nyo yung fine print bago kayo maglagay ng signature nyo doon o mag-fill up ng form. Kasi mahalaga. Kaya ang problema kasi, fine prints eh. Ang liit-liit na letra. Kaya minsan, gaganon ko, magnifying glass eh. Lalo na ako, ang labo na ng mata ko, kailangan ko ng antipara. Yung salamin reading glasses o eyeglasses. Kaya basahin nyo yun. Yun ang isa sa mga advice ko sa inyo before you sign or fill up an official document. Kasi pwede po kayong madimanda sa mga ganyan, mga kontrata, mga ganyan, mga fine prints, ay ewan, no? DILG, yun nga, kasi hawak nila ang mga mayors, local governments, PSA, Philippine Statistics Authority, about her birth certificate, registration, no? And Bureau of Immigration, kung siya po ay nag-travel, kasi sabi nila may passport siya eh. Paano ka nakakuha ng passport kung sa bagay, late registration siya, 17? Diba, tama-tama lang. Gago.
Talagang sinister ang galaw, mga kababayan. No? So, tanong natin sa inyo, kayo po, ano po opinion nyo dyan kay Mayor Alice Guo? Kasi talagang pinangangalandakan niya, ako po ay Filipino citizen. No? Mayaman na sila. No? Bago pa siya nag-mayor, siyempre may babuyan. Bakit nung sabi niya doon, may isang video, may babuyan kami, kaya alam ko lahat. Pagdating sa babuyan, alam niya. Di magbabuyan na lang tayo, Alice Guo. Alam mo naman pala lahat eh. Alamin ko rin ang lahat sa'yo. Di ba, Mami B? Allah, ikaw Alice Guo Tapos pagdating niya sa Senado, Your Honor, hindi ko na po maalala. Di ba? Baka pati yung pagtututbrush niya bago siya pumunta ng Senado, hindi niya maalala eh. Ay, ewan ko. Di ba? Kayo, ano opinion nyo dyan? Talaga ba siyang totoong Pilipina? Bakit di lumalantad yung nanay niya? Bakit hindi na, siyempre, magulang yan, protektahan mo ang anak mo. Kung totoo nga siyang Pilipina, na anak mo siya, hap-hap siya, idepensa mo. Wala hindi nagsasalita nanay. Di ba? Kung talagang matuwid yung anak mo, walang kinalaman dyan, alam mong anak mo yan, paliwanag mo, lumabas ka. Ako po ang nanay o ako po ang tatay ni Mayor Alice Guo. Ito po ang rason bakit namin siya nilate registration. Ganito po ang aming negosyo. Hindi po yan spy ng China. Ganun dapat wala Di ba? Nasaan ang iyong magulang? Where are they? Wala. Huwag niyong sabihin na hindi, adult na yan. Ano yung parang inimbok nung mag-asawa sa Bible? Naalala mo yun, Ai-Chang? Di ba? Yung pinagaling, yung bulag na pinagaling ni Christ kasi hindi yata siya maka-ano-ano dun sa yung pagsishake ng water. Sabi niya, hindi ako makapunta doon. Ginawa ni Christ. Tinanong niya, do you believe in me? Yes, sir. Ganon, pinagaling siya ni Christ. No? Bulag ba yun o lumpo? Basta ganon. O may ketong. Basta pinagaling siya. Nung pinatawag siya nung high priest, sabing ganon, saan ang magulang mo? Kasi delikado yung pag ganon, no? Blasphemy daw. Sabi niya ganon. Tinatanong yung magulang, sino nagpagaling sa anak? Sabi nung magulang, tanungin nyo na lang po siya. Matanda naman na siya. Parang sabi ng magulang, may edad na ho yan, adult na ho yan, alam niya na ang desisyon niya. Di ba safe na safe? Baka ganon din ang ginagawa ng magulang nitong si Alice Guo. Di ba? Sabi, nakapag-post nga siya dun sa di ba yung nanay niya? O kung yun nang totoong nanay niya dun sa picture na yon, kasi tinake down na yata. No? Kung totoong nanay niya yon, kayo, ano gagawin ninyo? Yan, inaapi. Binabalahura yung anak mo. Alam mo namang anak mo yan, totoo lang, anak mo yan. Galing sa'yo yan. Alam mo ang karakas ng anak mo. Bakit hindi ka lumabas? Defend her. Kasi in question ang kanyang nationality, ang kanyang citizenship. Doon na lang, idepensa mo siya. Bakit na-late siya? Bakit homeschool siya? Anong ginawa ninyo? What's the reason? Kasi pag homeschooling, mga kababayan, may problema. Kasi probably your son or your daughter cannot go with the mainstream class. Probably they felt that they are uncomfortable with other kids because they are being bullied. Ganun Yun yung isa sa mga rason na nakikita ko dito, kaya yung ibang bata, magulang, nag-homeschool na lang. But, kailangan nyo pa rin i-report yan sa division school. Sa school, anong school siya? Ganun. Para may record. Siya hindi niya matandaan kung may diploma siya, binideflect niya Tinanong siya, meron po ba kayong diploma nung high school? At tuloy-tuloy po ako nag-aral. So meaning, after 12 mo, 13, 14, 15, 16, walang katapusan pag-aaral niya, pero hindi siya nag-graduate. Di ba? Nasaan ang transcript mo? Ay, patuloy po ako nag-aral, Your Honor. Ako dito, pakita ko yung transcript ko sa inyo nung galing sa Adamson, saka yung diploma ko Yung diploma ko nga, inaamag na Kailangan kumuha ng bago sa Adamson pag uwi ko Re-request akong bago Nung hindi po ako mahilig mag-frame ng mga diploma achievement namin, wala Hindi namin pinangangalandakan yun. Pero meron kaming proof
na ako merong TOR, transcript of record sa Adamson. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin dito yung aking student ID. Biruin nyo class of 1996 ako sa Adamson. Year na ako nag-graduate. Pero hanggang ngayon, Mayor Gu, 28 years na akong graduate sa Adamson. Pero sa ulo ko pa rin yung student number ko. Kita mo yan? Student number. 6-digit number. Sa ulo ko. Di ba? There is something with her. There is something about Mayor Gu. Di ba, Ai Chang? Kaya wag kami. Magsabi na kasi ng totoo para naman sabihin na namin, we can forgive you, but we can never forget. Anak ng siopa, mga kababayan. Sabi ng totoo, ang ganda-ganda mo Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Yan, pakita ko lang po yan, Galing po to sa for the first couple. Ayan. Kotse mo ba to? Kukunin na lang namin kung di mo maalala. Ayan, ang ganda, di ba? Tapos sabi niya, Your Honor, wait po. Ang galing ng for the first couple. Believe po ako dyan. Diyan po tayo naglilibot-libot. Okay? Eto. Punta na tayo dito sa magkapatid. Kasi naalala nyo, di ba? Mayroon silang picture ni Mayor sa loob ng kotse na peace. Ngayon, siyempre, nabas dyan si ate ng bayan ninyong Tambalina. Ano ang sabi dyan? Peace! Ai Chang, Kai. Mag-anak po yung dalawa na yan. Si Kai at Ai. Mamaya, kasama nila yung si Dai. Bakit Dai? Iinday. Dai, halika nga dito. Magkakamag-anak po yan. Si Dai, si Kai, at si Ai. Magkakamag-anak yan. Maski na tanungin nyo pa silang tatlo. Tanungin nyo. Ilora, tanungin mo si Kai. So ano po ang sabi ng ate ng bayan ninyo? DSWD in Bamban and met her there for the first time. No, we're not that close. Damage control. Di naman pala sila close Kayo naman Huwag nyo nang bigyan ng malisya. Kumbaga, nagkataon lang yan. Parang sige, dito, mayor ako, senator ako. Sige, sakay ka na dito. Magkwentuhan na lang tayo. Di ba, beso-beso for the first time. Parang ako, gusto kong ma-meet yung mga kapwa natin vlogger sa Pilipinas, mga friends. So, we can become friends. So, yung mga supporters namin, makipagkita ako doon sa kanila. Hindi ibig sabihin, close na kami pag nagkita kami. Hindi naman. Probably, along the way, for several meetings, makilala natin ang isa't isa, baka maging friends din tayo. Pero dito kasi, nabibigyan ng malisya. Lalong-lalo na, yung mga anti-Marcos. Diba? So sabi lang ni Madam Amy Tambalina, we're not close friends. But we're getting there. Sige na nga, pagbigyan na nga yung ate na yan. Visit ka, manang. Alam nyo, Marcos pa rin yan. Kahit paano pa ang ginagawang hindi tuwirang umaayo ng ate ng bayan, natural lang yan. Ganyan po talaga. Meron talagang hindi lahat happy-happy, hindi lahat ay good times. Ako iniintindi ko na lang. Marcos po ang pagmamahal naman natin sa Marcos, hindi naman po sagad-sagad, pero you have to be open-minded. Hindi naman po siguro nasasaktan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito ay politika lamang. So hanggat walang sinasabi ang ating Pangulo or si ating First Lady, kasi sabi ni First Lady, just ask her. Okay? So ako, sige, sabi mo basta panindigan mo yan. Diba? Now, eto, punta tayo sa huli kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Ninong. Naalala nyo to? Ayan, sabi niya yung quote card, di ba? May video nga tayong pinakita dyan last time. Hindi naman niya kilala si Mayor Gu. Kilala lahat ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga
politiko sa Tarlac. Paano mo naman kaagad makikilala yan? Kailan na nag-appear? Di ba? Tagong-tago nga siya, tinago siya. Para siyang kinulong sa hawla. Baka naman, ito ay talagang habang panahon na yun ay siya ay tinitrain. Pwede rin nating sabihin yung sinabi ng ate ng bayan. We just met her for the first time. We're not close. Kasi kung talagang kaya nasabi ng Pangulo yung nakilala niya lahat, kasi probably he and the other politicians in Tarlac or the officials palagi silang nagko-communicate or probably they communicate with him. Kasi nga mga leader sila, sigo. First time lang siya. First time politician siya. Paano nyo ngayon sasabihin na magkakilala sila? Because of these pictures? Pakita ko sa inyo ha. Ito po, yung mga, kung sino man yung gumawa nito. Nakuha ko po to kay Sir Benji. Sir Benji, salamat po. Super follower po tayo, avid fan po tayo ni Sir Benji sa kanyang FB page. Yan po, pinost po to ni Sir Benji kasi may mga gago, may mga ulalo na minamalis siya yung sinabi ng ating Pangulo. Sabi, hindi mo siya kilala? Kasi po, ang iniintindi, no? Hindi po malawak yung pagkakaintindi ng mga gago ito. Kasi mga gago, mga makikitid ang utak, mga narrow-minded. Hindi po sila marunong magbukas ng kanilang pangunawa. Basa-basa lang sila pero they don't actually expand their horizon of understanding. Ayun po yung mahabang paliwanag about the extend your brain. Di ba, Elora? Kung hindi nyo maintindihan yung extend your brain, ulitin nyo yung sinabi ko. They cannot expand their horizon of understanding. Yon. Sa Tagalog, lawakan nyo ang inyong pangunawa. At unawain maigi yung binabasa ninyo. Ang sinabi ng Pangulo, kilala niya lahat ang politiko sa Tarlac. Bakit? Kasi yung mga politiko na yun, paulit-ulit lang Magpapahinga lang ng 1 taon, 2 taon, tapos na ang termino, base dun sa sinasaad ng batas. After that, takbo na naman. Kung pwede na, paulit-ulit lang. Kaya kilala ng Pangulo. Ilang taon na bang politiko itong Pangulo? Since what time? Diba? Since time immoral? Ganun ba? Since time na pwede na siyang maging isang leader, maging politiko. Remember? Diba pinauwi pa ngayon galing Europe ni Apo Lakay para maging vice governor lang nung kanilang bayan? Basahin nyo yung istorya niya. Diba? Kung sinusubaybayan yung Pangulong Marcos. Sabi niya, kilala ko lahat. Kailan lang ba ito naging politiko? Noong 2022. Di ba? Yun lang. With that small time, yung sinasabing, yung picture na yan, nakipagpa-picture. Ito na yung, sabi dyan ni Gu, ha? Wini-welcome niya ang unit team dun sa bayan nila. Kasi kumakandidato din siya. During this time, this is a campaign period. Yung mga nakapula sila dyan. Tapos, yung picture naman na nakaupo sila, this is the time that namimigay na ng tulong ang Pangulo. Remember, kung namimigay ng tulong sa isang okasyon ng Pangulo, di ba lahat sila nung opisyal ng bayan na yon, nung LGU na yon, di ba sasabihin ng MC, okay, magpa-picture time na po tayo. Ito po, yung mga grupong ganito, okay, come up to the stage, pa-picture. Tignan ninyo. Di ba? Siyempre, part siya ng LGU, mayor siya. Kailangan niya nang doon, hindi naman siya tulad ni Pulong, na isnabero, na bastos. Di ba? Hindi nyo ba nakikita yan? Manood kayo ng RTBM. Tuwing may event sila, pa-picture. Tapos ito, imamalay ninyo. Sasabihin nyo, hindi ba kilala ng Pangulo? Sasabihin nyo, nagsisinungaling, alis guna kayo na, Your Honor, hindi ko na po maalala. Kasi dito, sa larawan ito, sinasabi ko sa inyo ito yung teorya na ginagamit ni Luka-Luka dito sa LA. Yung teorya na kapag kasama mo sa picture, guilty ka na. Yang shotgun photo na yan, pag nandyan yung isang kriminal o ganito, guilty ka na. Yan po yan. Iisipin nila, sasabihin nila sa madlang people ngayon, sinungaling ang Pangulong Bongbong Marcos. Di lahat pala ng politiko ngayon, lahat, pati mga previous administrations, pati yung Pangulong Duterte ninyo, sinungaling. Bakit? Di ba pinakita natin kayo ng picture ni Michael Yang, ni Peter Lim, kasama niya sa picture. Sasabihin niya, hindi niya kilala? Sino pa yung mga iba na nagpa-picture sa kanya, kasama lang, hindi niya alam, innocently? Ha? Ayan yung nakapula sila. Siyempre kakamayan ng Pangulo. Lahat yan, campaign period.
Politics of addition. Tapos sasabihin nyo, hindi kilala. Bakit talaga bang close na close sila? Tulad na sabi ni Amy Marcos. Hindi naman na. Pwede nga ako, lapit. Parang si Munting Tinig dun sa rally. May lalapit sa kanya. Sir, pa-picture. Ibig ba sabihin, close sila ni Munting Tinig? Kilala ka agad ni Munting Tinig? Wala. Because of what? Because they want to see you. They want to see you. They want to get close to you. It doesn't mean that you are friends. Nakilala mo sila. Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba? Ala JPE lang. Di ba? Mga gago tong mga minions ng Duterte. Alam ko, hindi dilaw ang babanat dito eh. Bakit? Kasi kakamping yan si Gui. Merong video nga yan, di ba? Kakamping. Posible naman. Kaya kayo, dibang kayo. Di ba? Campaign period yun. Saka ngayon namimigay ng ayudang Pangulo. Pati sila Speaker Martin. Si Gibo Teodoro. Tapos ang gagago ninyo. Di ba? Campaign period. Ulitin ko, politics of addition. Kung sino yung gusto mo makikampi sa'yo, kampi. Maski hindi mo sila kilala. Pero they want to go with your team, no? Para makisabit. Mga gago. Kaya kung maniniwala kayo sa naratiba nila na sabing sinungaling ang Pangulo, ay intindihin nyo muna. Kung ang picture worth 1,000 times, pero paano nasabi yung picture worth 1,000 times? Know the veracity muna. Diba? Kaya ko lang po nasabing ganyan kasi I want to debunk their narrative na nagsisinungaling ang Pangulo. Dun sa sinabi niyang hindi niya kilala. Hindi niya nga kilala eh. Kailan na nag-exist na as politiko? Diba? Sabi ko nga sa inyo, widen the horizon of your understanding ng binabasa ninyo. In short, extend your brain. Kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Sa naratiba na naman nila na sinungaling daw ang Pangulo na hindi kilala. Dahil nga lang daw merong nasasangkot sa krimen. Diba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.